Praise the Lord! Na-bless ba yung mga kapatid? Amen! Praise the Lord! Susunod ay tayo naman po ay makinig ng salita ng ating Diyos dahil sa unang babahagi. Salita po, Brother Raymond. Praise the Lord! Hallelujah! Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon po sa bawat isa sa atin. Tunay na kung dama-dama po natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ay malaya po nating isigaw ang Praise the Lord! Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon, nanya ako pababisa tayo po yan. Manalangin sandali, hingin ang gabay at patnubay ng ating Panginoon upang tayo ay pangunahan niya at pagkalooban niya ng pangunawa. Yes Lord, dakila ka sa lahat. Kami po ay muling-muling nagpapasalamat sa iyo. Dahil ang kalakasan ito na patuloy na tinataglay po namin ay iyo po ibinibigay sa amin. Salamat po sa umagang ito dahil muli ay kinatagpo mo po kami sa lugar kung saan kami ay punong-puno ng kapayapaan. Kami ay punong-puno ng kagalakan sa aming buhay. Dahil ang isang linggo ay muli po namin na pagtagumpayan. Ang pagtatagumpay na ito, Panginoon, ay hindi po sa amin ang galing, kundi pagko sa iyo po nagmula. Salamat po ng napakarami. Bago po kami, Panginoon, makinig ng iyong mga salita, bago po namin ang banal, unawain ang lahat, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga kasalanan na aming nagawa, sa aming mga pagkakamali. Linisin mo, O Diyos, mula sa kibuturan ng aming puso, sa aming pag-iisip, at sa aming mga nagawa, at sa aming mga isinalita, sa aming kapwa. Anumang bagay, Panginoon, na nagawa po namin mga pagkakamali, ay hinihingi po namin ng tawad. Salamat po, Amang Banal. Pangunahan po kaming lagi. Pagkalooban mo po kami ng karunungan at pangunawa na iyong salita. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen! Kumusta po mga minamahal kong kapatid? Muli ay nagkita-kita ulit tayo. Ang tagal ng panahon nawala po ako. Pero praise the Lord, dahil nga po hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos na buhay sa paglilingkod po natin. Na kahit mata dumadaan tayo sa mabibigat na pagsubok, andyan pa rin ang kaaliwan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Salamat sa Kanya, mga minamahal, nakakabigla. Hindi ko po nadala yung Bible. Sabi ni Sister Sarah, yung Bible mo? Wala. Kung ano po. Tawad na pa akong bumalik, tawad na po akong magmaniobra. Bali, nandumating naman si Brother Gideon. Okay, mga minamahal, salamat sa Diyos sa umagang ito na kung talagang pag-usapan natin ang buhay, baka hindi po matapos. Kaya makibukas po kayo, mga kapatid, yung may pamagat na mission entrusted. Oy. Accomplish expected. Dito po tayo sa Acts chapter 14. Umpisan po natin sa verse 21. Mga kapatid, ano po? Hanggang sa 20. At nang may pangaral na nila ang ebanghelyo sa bayang yaon at makahikayat ng maraming mga alagad.
ay nagsibalik sila sa Listra at sa Iconio at sa Antioquia, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. At nang makapaglagay na sa kanila ng mga matanda sa bawat iglesia at nang makapanalangin may pag-ayuno, ay ipinagtagumbilin sila sa Panginoong kanilang sinampalatayanan at kanilang tinahak ang Pisidia at nagsiparoon sa Pampila. At nang magsalita na sila ang salta sa Perga, Celta, ay nagsilusong sila sa Atalia. At buhatoy nagsilayag sila sa Antioquia, na dooy ipinagtagumbilin sila sa biyaya ng Diyos dahil sa gawang kanilang natapos na. At nang sila'y magsidating at matipon na ang iglesia, ay isinaysay nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanila at kung paanong binuksan niya sa mga hintil ang pintuan ng pananampalataya. At nangatira sila hindi kakaunting panahon na kasama ng mga alagad. Praise the Lord. Dito, mga kapatid, yung mission entrusted na ibinigay sa mga apostol. Nakita naman po natin, no? Diyan, kung babalikan po natin yung iba pang mga talata, na tunay nga na yung iniwan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila ay kanila pong tinupad o isinakatuparan, no, sa mga apostol. No, nakarating hanggang doon sa mga hintil. Kung titignan po natin sa talata na iyan, mula doon sa una, mga kapatid, ay marami pong inikot o napuntang mga syudad ang mga apostol. Di po ba, mga kapatid? Kung mapapansin natin na yaong sinabi, yung ebanghelyo na ipinagkaloob po sa kanila, ay yaon din po ang itinuro sa mga napuntahan po nila. Yung mga narinig nilang ebanghelyo sa ating Panginoong Hesukristo ay siya rin po yung itinuturo nila at pinapatupad. Yung ebanghelyo po na iyon na itinuro ng ating Panginoon, hugot po tayo ng isang talata sa Mateo chapter 28 verse 19 at 20, mga kapatid. Ito po yung sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil dito, magsiiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dito po ay marami pong natikison, no, sa bautismo po na itinuro ng ating Panginoon. Medyo ikakat ko lang po kasi dito pag ito po yung nabanggit na bautismuhan ay hindi sa Acts 2:38. Pero wala pong conflict doon, mga kapatid. Alam niyo po ba yung panahon natin ngayon? No, yung mga pangalan ay pinapaigsi. Gaya na lamang ng si RCE. Sino ba yung RCE? Si RBB. Sino yung RBB? Yung pala, pinapaigsi yung pangalan para mabilis, mabigkas. Ito, kung papansinin po natin,
Si Jesus Christ, nung buhay pa siya, ulit, nananatiling buhay, hindi po siya. Nung tinuro po niya, bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ang habang bigkasin. Kaya naisip na Apostol Pedro, na ang nagsabi, ay siya na lang, babanggitin. Kaya bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Yesu Cristo. Tutuloy po natin yung basa, mga kapatid, sa 20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito po ang iniwan ng ating Panginoon Kristo sa mga alagad. Ito po yung Great Commission na nais ng Panginoon na maisakatuparan ng lahat ng nakakikinig ng kanyang salita. Dahil itong salita na ito, mga minamahal, ay kailangan mangyari at maganap. Opo, mga minamahal, no, tayo'y pinagkalooban ng iba't ibang regalo bilang isang mananampalataya. Tayo po ay pinagkalooban ng ating Panginoon nung tayo ay bautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon Kristo sa Acts 2:38. No? Kung talagang uunawain po natin yan, and ye shall receive the gift of Holy Ghost. Tayo, mga minamahal, sa ating matagal na bilang isang tunay na Kristiyano, alam po ba natin sa bawat isa sa atin yung paloob o yung regalo ng Diyos sa atin? Alam po ba natin kung paano, kung ano? Tulad na nga lang po, yung regalo, no? Hindi natin malalaman kung hindi po natin bubuksan. Pag may nagbigay ng regalo po sa atin, na kung sino man, po ba, napakahalaga. Na gusto natin ay doon sa nakatago tayo na walang nakakakita. Yung bubuksan na regalo na yon ay pagmamahal. Kung sa ating katauhan, kung binigyan tayo ng gift o regalo, ito po ba ay pinapahalagahan po natin? Pansinin po natin sa ating pananampalataya. Kaya nga po dito, mga kapatid, no, yung mission na inintrust sa atin, ine-expect ko na kailangan maisakatuparan. Kaya sa mga talata na iniwan ng ating Panginoon sa mga apostol, hindi po ba para sa atin yun? Kasi sabi ng Panginoon sa Mateo chapter 24, verse 14, kapatid, tignan po natin kung ano sabi ng Panginoon. Dahil wala na po yung mga apostol, ano po? Sabi, no? At ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Tanong, mga kapatid, dumating na po ba ang wakas? Darating ang wakas. Sa papaanong paraan? Kailangan maipangaral sa buong sanlibutan. Kaya nga,
Nakakalungkot isipin, mga minamahal, ang Diyos na mismo ang siyang gumagawa para magising ang China, para magising ang Japan. Dahil tamad na po yung mga anak niya eh. Tamad na po yung pinadalhan ng salita. Hindi katulad ng mga apostol noon, hanggang gilitan ka ng leeg kung kay Kristo ka. Naturingang mga mga martir, ang mga sangka-Kristyanuhan, kahit pugutan po sila ng ulo, matigas pa rin nilang sinasabi at ipinapangaral ang kaharian ng Diyos. Kaya nga po sa panahon po natin, hindi pa dumarating yung kawakasan. Dahil mismong tayo, hindi ba nila? Iligtas mo lang sarili. Hindi po ba? Kaya nga dito sa talata na ito, hindi dumarating ang kawakasan dahil ng kanya-kanya ang mga sangka-Kristyanuhan. Ang daming denominasyon ng Kristiyano. No, hindi magkaintindihan sa kanilang sinasampalatayanan ang mga Kristiyano. Na minsan, nasisisi pa ang mga Kristiyano na sila ang nagpapagulo sa Biblia. Kaya ang katotohanan na natiling nakatago, hindi hinahayag ng mga tunay na sangkristyanuhan. Kaya dito, mga kapatid, kailan yung mission entrusted sa atin ng Panginoon? Na kailan po natin na kahit yung kapitbahay po natin ay makalabit man lamang natin na ipakilala si Jesus sa buhay po natin. Kaya nga po ito, mga minamahal, na iniwan ng Panginoon sa ating mga apostol. Kaya nga, lagi kong tinatanong, para lang po ba sa mga apostol? Bakit si Apostol Pablo nasa langit na ang ating Panginoon, tsaka siya tinawag at pinili? Hindi po ba pwedeng nandoon siya at pipiliin din tayo na Gospel of Christ para ipangaral ang Ebanghelyo? Kaya nga si Apostol Pablo, nung nalalapit na at nararamdaman niya sa kanyang sarili, may itinrain po siya. Mga kapatid, may itinrain po si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, siya po yung naglakbay at naglakbay at naglakbay hanggang nakarating po siya. No? Pero hindi po nasakop. No? Sa 2 Timothy, tingnan po natin yung sinabi po niya kay Timothy, chapter 2, verse 2, mga minamahal. Sabi po ni Apostol Pablo, ito po yung dinisciple po ng ating mahal na apostol, no? At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya muring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Ito po yung mariin na itinuro ni Apostol Pablo kay Timothy. Mga kapatid, nasabi, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi. Ibig sabihin, sa gitna ng maraming, tuwing nagtatalumpati, tuwing nagpipreach o nagpapahayag
si Apostol Pablo ay laging naroon si Timothy. Kaya nga po, yun po yung sinabi niya, at ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo rin ipagkatiwala sa mga taong tapat. Nakita ni Apostol Pablo yung tao na yon ay tapat sa kanyang paglilingkod. Nakita ni Apostol Pablo si Timothy, mga kapatid, na isinasakatuparan yung laging isinasalita sa maraming saksi. Hindi po niya basta pinili, o ito, siya ang susunod sa akin. Dahil nakapag-aral ito, uy ito, no? Hindi tinitignan ng ating Panginoon, mga kapatid, yung mga bagay na kung matalino yung isang tao ay karapat-dapat siya na may pangaral o may pahayag yung kaharian ng Diyos, na makapagtuturo naman sa mga iba. Ibig sabihin, mga kapatid, pinili, inanoint ng ating Panginoong Hesukristo. Dati, sa Old Testament, ay nilalangisan yung susunod na hari. Ano po? Parang si Samuel, pinuntahan niya yung panganay, yung makisig, yung matipuno, yung malakas. Pero sabi ng Panginoon, hindi ako tumitingin. Pero sa panlabas na inyo, hindi sa panloob. Ibig sabihin, sa tagal na ni Apostol Pablo na nangangaral, lagi niyang nakikita si Timothy, hindi lang doon sa pakikinig, kundi nakikita niya na isinasakatuparan ni Timothy yung mga bagay na narinig niya sa maraming saksi, yung isinasalita ng ating mahal na apostol na ibinigay sa kanyang ebanghelyo. Kaya nga po dito, mga kapatid, na lagi kong sinasabi, pag nakikinig ako, lagi akong updated, no, sa Facebook. Hindi doon sa pick up ng mga marites, kundi doon sa mga kapahayagan na naririnig na ano ba ang hahanapin sa atin ng Diyos. Bigla akong natahimik. Ano ba na bilang isang mananampalataya, ano ba ang hahanapin sa atin ng Panginoon? Kaya nung tinignan ko at inunawa ang lahat, ang pinakamahalaga ay ang relasyon mo sa Diyos at relasyon mo sa iyong kapwa. Yung dakilang utos ng ating Panginoong Jesucristo na ito, mga kapatid, napapaloob lahat, no, sa pag-ibig. Saan? Sa pag-ibig sa kapwa. Paano? Kaya nga po, ang daming itinuro ng ating Panginoon sa mga alagad. Lalo na doon sa ibigin mo ang iyong kaaway. Napakabigat sa atin na ibigin ang ating kaaway. Lalo na, yung kaaway mo na iyon ay pumatay sa iyong anak. Napakasakit at ito'y papakainin mo pa. Napakahirap ibigin yung kaaway na iyon kung siya pa ang nagbibigay sa iyo.
para ikaw ay matisod. Kaya nasasabi ko po ito, mga minamahal. Naalala ko po, nung nandun ako sa loob, yung ibigin, yung kaaway na ibinigay ng Diyos na aking ipapangaral sa mga nakikinig. Pagkatapos, unang aral, may lumapit sa akin at umiiyak. Dahil ang sabi doon sa talata, hanggat hindi tayo marunong magpatawad, lalo na sa mga kaaway natin, hanggat nananatili yung sama at sakit ng loob sa iyong dibdib na tuwing nakikita mo yung kaaway mo, kahit ano ang pagtitiwarik mo dyan, na kahit anong hingi at luhod mo sa Panginoon, kung hindi ka marunong magpatawad, ay hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Kaya nga po, yung tao na iyon, bali dalawa po sila. Yung isa hindi niya mapatawad nung lumapit sa akin, umiiyak. Doon ko po naunawaan, brother. Hanggang sa susunod na mga araw, lumapit ulit. Salamat sa Diyos! Pinalaya niya na ako. Pinalaya pati katawan ko. Na dumating ang release paper po niya. Yung isa pa ang napakasakit. Pinatay yung anak niya. Kasama pa po niya doon sa higaan. Pinapakain pa po nung tao na iyon yung pumatay sa anak niya. Lumapit sa akin. Ayaw niyang pirmahan para maabsuelto yung tao na iyon. Nung narinig po niya yung mensahe na iyon, yung tunay ba na totoo? Opo, yan ang sinabi ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, sila mag-asawa, pinirmahan na po nila para maabsuelto yung pumatay sa kanila. Pero napakahirap, ano po? Siguro kung tayo, hindi natin mapapatawad yung tao na yun. Ako nga minsan, pag umiiyak, noon si Reniel, nung bata pa siya, sabi ko, huwag kang uuwi na umiiyak! Kung hindi mo kaya, batuin mo! Maling turo, ano po, binato po niya yung kalaro niya. Umiyak. Ang nag-away ngayon, yung magulang. Yung mama noon at si Sarah. Nagsigawan siya. Yung anak mo, Noy! Nagalit siya. Hanggang sa nandun ako sa trabaho noon, umiiyak din siya, nagsusumbong sa akin. Nagalit din ako. Yung bahay ng uncle ko, bag! Malapot ko. Yun po yung galit natin. Ano po? Lumalabas. Yung pagka-natural as a human. Yung pamilya na po natin nasasaktan. Di ba? Hindi natin maiwasan, hindi natin maikakaila. Nagalit po tayo. Lumabas yung uncle ko. Dami niyang sinalita. Sabi ko, hindi sampit yung asawa ko dito. Dahil siya, hinubad niya ang kanyang apelyedo. Pinalit niya yung apelyedong Bertan. Yung asawa mong sampit dito dahil kapit lang. Wala na. Di ba? Ganun po ako sumagot. Kagawan po yun. Ganon, nung namulat ako sa salita ng ating Panginoon, hanggang naisip ko yung lahat, ito po yung puso po natin. Ito po yung sikreto. No? Kaya lagi kong isinasabi kayo, sabi niya, hintayin mo, hindi mo agad maalis sa akin ito. Minsan hindi kita naintindihan.
yung ating pagbubulay-bulayan, yung salita ng ating Panginoon, ito yung pumipigil sa atin para hindi po natin magawa o maisakatuparan ang kalooban ng Diyos dahil mayroong kirot na pumipigil sa atin. Upo, mga minamahal, no, nakapagpupuri po tayo, nakapag-worship na every Sunday, nandito tayo sa sambahan kung saan ay nagkatipon-tipon ang mga anak ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay hindi nalalaman yung saloobin. Ang Diyos lamang ay siyang nakakaalam ng tunay kung ano po yung nasa loob po natin na kailangan ay maging malaya po tayo. Saan? Malaya po tayo sa lahat na kumilos na may kapayapaan. Malaya po tayong umiti sa ating mga kapwa. Malaya po tayong batiin sila na kahit hindi po natin sila kilala. Ganyan ang nais ng Panginoon sa mga anak po niya para ma-reach out po natin. Yung mga taong nakakasalamuha po natin. Mga kapatid, kaya nga po, na minsan na nai-apply ko sa aking sarili. Bumili ako ng lechon manok. Ang tagal-tagal niyang magkila dahil gagawin niyang sisig lechon. Hanggang sa nagkukwentuhan kami, hindi ko namamalayan na ipapakilala mo ang ating Panginoon Jesucristo sa Kanya. Na minsan nasabi niya, ay born again ka po ba? Ipinaliwanag ko po sa kanya yung born again. Wala pong relihiyong born again. Hindi po ito denominasyon yung born again. Ang born again na tinatawag ay ang bautismo sa tubig at espiritu. Ang nandun pa, apoy, di po ba? Kaya nga sabi ng ating Panginoon kay Nicodemo, hindi mo maiintindihan yung kaharian hanggat hindi ka maipapanganak ng muli. Hindi mauunawaan ng isang tao hanggat hindi siya maipapanganak muli. Na kahit tayo na matatagal na sa iglesia, ay hindi pa tunay na nabuborn again. Unawain po natin, mga kapatid. Ang pagiging born again, mga minamahal, ito po yung ipinapaunawa ng Diyos sa atin ang kaharian ng Diyos. Hindi yung nababasa natin, kundi yaong hindi natin maunawaan na nangyayari sa buhay natin. Ipapaunawa ng Diyos. Ano yung ipapaunawa ng Diyos? Gaya ng ganito, mga kapatid. Anong relihiyon mo? Catholic. Ikaw, Iglesia ni Cristo. Ikaw, Datindan MCGI. Hindi po relihiyon yung mga iyon, kundi denominasyon. Ang relihiyon po ay ang Christianity, Muslim, Buddhism. Kaya nga sa Christianity, ang Kristyanismo, maraming denominasyon. Ang representative sa government ng mga Christianity ay ang Catholic. Kaya nga nagtitipon-tipon na sila doon eh. Kaya nga tinatanong ko si Brother Gideon, last na bumisita kami sa kanila, updated ka ba sa nangyayari? Dahil lagi kang nakaharap sa computer. Tignan mo kung pinirmahan na yung peace treaty. Kasi yun yung narinig ko noong doon ako na Sunday, andun ako sa Umigan. Nasabi ni Pastor Efren, habang pursel pa ang baka ko, bumili na kayo. Pero, dumating na, napirmahan na ang peace treaty,
My baka is not for sale. Sabi po niya. Sabi ko, parang parehas kami. Hindi po hinihintay ko. Hindi stripping. Habang wala pa, kailangan ipangaral po natin. O kung di tayo pinagkalooban ng Diyos ng magaling mag-preach ng kanyang salita, gayahin natin si Timothy. Mga kapatid, dahil hindi po darating yung wakas hanggat hindi na ipapangaral. Kumikilos ng ating Panginoon. Tignan niyo po yung dilubyo na dumating sa Japan, sa China. Hindi na matigil ang giyera. Sabi nga ni Sister Bioli sa akin, mayroong pang susunod na digmaan. Third World War III. No, Third World War. Ay hindi ba? Ang sabi ko kasi sa kanya, hindi na ang susunod dyan ay Armageddon na. Kasi nga magtitipon na sila eh. Katahimikan na yung darating eh. Hindi! May darating pang World War III. Sabi po niya. Kaya madalin nyo! Magpagawa na kayo ng bahay dito! Kaya nga po sa buhay po natin bilang isang tunay na Kristiyano, tanungin natin yung Diyos. Tanungin natin kung ano ba talaga yung gift natin. Titignan po natin bilang isang mananampalataya o tinatanggap po natin na tayo ay mga tunay na born again. Para bang ganito eh. May isang artista nga, yung testimony niya kay yung isang born again din daw si Connie Gonzaga. Interview niya yung isang sexy star. Bakit nagpapakita na kung ano-ano yung sexy star na yon, born again. Ang pagtatanggol naman niya sa kanyang sarili, wala siyang nasasagasa ang iba. Nagagampanan daw naman po niya yung mga ministeryo o ministry. Nagsishare naman daw siya ng kung ano-ano sa kanilang church. Kung may mga gawain na ganito na may ministry, ay ginagampanan niya. Born again daw siya. Kung titignan natin sa mga tunay na born again, kung ano ang bawal, kung ano ang huwag na sinabi ng Diyos, huwag. Kung titignan po natin sa buhay ng isang tunay na born again, babaguhin tayo ng Diyos. Even our kilos na maging mahinhin. Babaguhin tayo ng Diyos na dati bold star siya, ay ngayon mahinhin na siya. Hindi na po niya ginagawa yung mga bagay na ayon sa nasa ng laman. Pero alam natin, nandito pa tayo sa lamang ito, pero sabi at pinagdiinan ni Apostol Pablo, mga kapatid, sikapin ninyong mamuhay sa Espiritu. Itakwil nyo ang mga masasamang pita ng laman. Kaya nga makikita sa mga tunay na mananampalataya at mga tunay na born again, no, maski ang mga sangkakristyanuhan nagtutuligsahan dahil nga sa maling aral at turo po nila na laging sinasabi na sa amin ang katotohanan, kung hindi ka umanap dito, hindi ka maliligtas. That is a playing game ng isang leadership na nagpapanggap na siya ay Kristiyano, mga minamahal. Para sa kanyang
Tignan ninyo, namamayagpag ang Iglesia ni Cristo na itinayo ni Manalo. Kasi yun po yung bantison po niya. Mga kapatid, sabi nga, doon na naman sa natunghayan ko, sabi niya, yung isang pastor, pag may kumandidato sa inyong barangay na born again, yun po yung nakasanayan po nila, born again. Ibuto nyo siya. Kahit hindi nyo siya ka-churchmate, ibuto nyo siya. Kasi tayo, laging nakatanim sa puso at isipan natin na ang gobyerno ay marumi. Kaya umiiwas tayo doon. Masakit tanggapin pero bumuboto pa rin tayo. Bumuboto pa rin tayo. Ibig sabihin, sabi ko nga, ibinoto natin yung masama dahil bumuboto tayo. May point din yung pastor na iyon. Kaya nga kapo, maganda yun. Pag lumabang ulit presidente, yung leader ng GIL, ibuboto ko. Kasi nga, nadungisan na po yung isipan po natin. Kung may kumandidato sa iyong barangay na born again, iboto nyo. Huwag po ninyong hayaan na mamayani yung masama. Isipin natin, sabi niya, yun ba na born again, na parang leader sa born again, ay mangungurap pa, nakakaintindi sa salita ng Diyos? Bale natin, di po ba? Yun po yung paliwanag ng tao na iyon. May point din po siya, mga kapatid. Para may pangaral yung ebanghelyo doon sa kanyang barangay, kung halimbawa kapitan po siya. Kung laging yung namumuno sa atin ay lasinggero, laging ibinigoto ng mga lasinggero. Di po ba? Kung ang binoto natin, yung mga makurap, lalong mangungurap pa. Kaya nga, gising! Gising tayo sa katotohanan, mga kapatid. Kaya ito, na sinabi ng ating Panginoon, balik tayo doon sa Mateo chapter 28, verse 19, mga minamahal. Babalikan po natin yung talata. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyo mga alagad ng lahat ng mga bansa na sila'y bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sa 20, ito po yung panghawakan nating matibay. Inuutusan ang mga apostol sa salita na iyon na ituro ninyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ang ating Panginoon. Pag ginagawa po natin iyan, ang ating Panginoon, kung ito'y tinutupad at ginagampanan po natin ang Panginoon, ang ating Panginoon sa Kristo. Ano pong sabi niya? Ano po ang sabi ng ating Panginoon? Sabi po niya, ako'y sumasa inyo palagi. Mag-worry pa po ba tayo? Magugulumihanan pa po ba tayo? Kung ito'y sinasampalatayanan po natin, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Magsaya po tayo, magdiwang po tayo, dahil ang Panginoon ay sumasa atin palagi. Lagi po natin kasama ang Panginoon. I amen with these words ng ating Panginoon. Amen. Kung ito ay sasampalatayanan po natin ng matibay. Kung tayo na bilang tao, nakakaunti ang kaalaman sa karunungan, darapwat tayo'y mariin nating sinasampalatayanan
ang ating Panginoon na sumasa atin. Mga minamahal, hindi po niya tayo pababayaan. Saan man niya tayo dalhin ng Panginoon, mga minamahal, na kahit saan tayo sumuong, mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung ito yung misyon ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ay kailangan maisakatuparan natin. Okay, ulitin ko. Kung ito ang misyon na ibinigay ng Diyos sa akin, kailangan ay maisikatuparan ko. Ang kinig muna, masakit at napakahirap. Minsan, nahihiya ako. Minsan, nasasaktan ko ang Panginoon. Hindi na minsan, madalas. Tuwing magdi-devotion, tuwing mananalangin, umiiyak ako sa Panginoon dahil nasasaktan ko siya. Kaya nga po, parang napunta ako sa Umingan, sasabay ko na yung testimony. Napunta po ako sa Umingan, mga kapatid, para mag-fasting. Yun po yung matagal ko nang pinag-isipan na muli ay makikipagdinig sa Panginoon. Dahil nga po, sa kalagayan ko, yung ministeryo o ministry ay napapabayaan na ni Brother Raymond. Ganun pa man, hindi nagpabaya ang Diyos doon sa pinabayaan ni Brother Raymond na ministeryo, mga kapatid, na mulit-muli ay may pinapadala ang Diyos upang magpatuloy yung ministeryo na nasimulan doon sa lugar po namin. Hindi po ako nagtayo ng sarili kong relihiyon kasi itinayo na ng ating Panginoon. Hindi ako nagtayo ng sarili kong denominasyon dahil itinayo na ng ating Panginoon Kristo. Kundi bagkus ay aking isinasakatuparan lamang yung misyon na ipinagkatiwala ng Panginoon sa akin, mga minamahal. Kaya nga po, nanlulumo at nalulungkot at umiiyak ako sa Panginoon dahil lagi ko po siyang nasasaktan. Napapabayaan ko na po yung misyon. Kaya pumunta po ako sa Umingan dahil sila ay mga, lalo na si Pastor Espiritu, siya na po yung 2 beses 40 days, 1 beses 30 days. Parang sisiw na lang din nila yung 3 days. Ano po? Parang sisiw na lang nila yun. Wala akong sinabing tatargetin ko yung 10 days. Sila ang nagsabi. 10 days. Sabi ko, pagkakalob ng Diyos yung kalakasan. Pagdating ko po doon, so nandito ako sa baba, wala akong nararamdamang sakit. Hindi masakit yung ngipin ko. Hindi. Wala akong nararamdaman. Magsisimula na ako mag-fasting. Grabe! Grabe ang sakit ng ngipin ko. Kasi sabi ko, may binitawan akong salita kay Sister Sarah. Hindi ko maramdaman. Pero ang nararamdaman ko, yung sakit na nararamdaman ng Panginoon. Ulitin ko, no? Hindi ko nararamdaman. Kasi napabayaan ko yung ministeryo. Hindi ko nararamdaman yung sakit. Pero ang nararamdaman ko, yung sakit ng ating Panginoon. Ganito po kasi yun. Titignan po natin bilang ako na nandoon na napapabayaan,
dami samot-saring salita na about sa akin na ako na nagpapahayag ng salita ng Diyos na ang napupulaan ay ang ating Panginoon Kristo. Kaya ang nasasaktan ay ang ating Panginoon. Kaya pinaramdam ng Panginoon yung sakit. Grabe! Grabe yung sakit ng ngipin. Muntik ko nang hindi maituloy. Sintido yun, tapos dito. Ngayon ko lang naramdaman yung sakit na ito. Nandun pa sila, Sister Sarah, inihatid ako. Hanggang sa mag-uumpisa na ako, pumipintik-pintik ang biro. Umabot po ako ng 3 days sa kasabikan ng pagkain ng laman. Ang paborito kong kainin, alam mo po ba? Mga chichirias. Yun po kasi habang nagdadrive ako, lagi ako may kukot-kutin hanggang sa paghinga ko. Sana ako na may ginanguyang-nguyang, ginakatangata ba? Habang nag-iisip, nag-i-imagine. Dalawa kami ni Jacob, naubos ko yung boy bawang, ang laki pa. Alam niyo po bang nangyari? Madaling araw. Grabe. Lumabas yung sakit. Nagkaroon po ako ng sakit na gallstone. Ano bang kinain mo? Ang pinakain lang sa akin, yung sabi nga ni Sister Bione, dapat dugaw muna. Hindi! Pwede na siyang kumain ng matigas. Sabi niya, Pastor Smith, sisisiw lang sa kanila. Tayo, 10 days yun eh. Tayo, 10 days. Siya 3 days lang, parang wala na yun. Diba? Dapat, ang pinuntahan ko yun, nagpapasting lang na mababa. Sino yung mababa nagpapasting dito? Napunta kasi ako sa expert. Kaya ang pinakain, yung mapigas. Kasalanan ko rin kasi tinago ko yung may bawang sa higaan namin kinain ni Jacob. Yun. Magang-maga, madaling araw, ay nagising na pula ko sila doon. Sabi ni Sister Bione, nung tinawagan si Sister Sarah, Sarah! Mauna ba ako mamatay dito? Grabe pala ito si Raymond! kasi nga, pag may naramdaman akong sakit, ay mas malambing ko. Alam niyo, pag may naramdaman akong sakit, sabi ko, Nay! Nay! Mamamatay na ako! Ang sakit ng tiyan ko! Lagi siya tinatawag, Tay! Grabe pati yung pag-under ng motor, yung sumusuka ko, ay tao! Si nanay nga, ang inaalala ni Sister Sarah, imbis na ako lang pati yung nanay niya, baka mauna pa kasi nga, nervyosa masyado. Sister Bioli. Pero salamat sa Diyos mga kapatid, dahil sa naranasan ko na iyon, dahil sa mga bagay na ginagawa po natin, na gusto natin ang kaloob ng Panginoon na magpatuloy sa atin. Ibibigay ng Panginoon po sa atin ang lahat mga kapatid. Tayo po ang kikilos. Kasama natin ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya sa buhay natin bilang isang tunay na Kristiyano, isipin po natin mga kapatid. Tanungin po natin ang Panginoon, ano po yung gift ko? Kaya nga, lagi ko nakikita si Sister Jenny, yung payat. Ito na ako payat. Yung payat na tinutungtungan ko, muntik di ako nahulog. Praise the Lord. Mga kapatid. Yung plano ko na yon, sinakatuparan ng Panginoon. Purihin ng Diyos. Muntik na, Sister Sarah. Sorry, Sister Jenny. Salamat. Ipagpatuloy mo, kapatid. Dahil yung gift mo, nakikita mo sa bawat kapatiran. Huwag kang mahiya na ipahayag. Yung gift po natin, kung babasahin natin yung Bible, may kanya-kanya po tayong gift. Isanay po natin, mga minamahal. Dahil pag nabuo po iyon, malalaman natin ang pagdating ng Panginoon. Amen. Sa mga manghuhula ay manghula. Sa mga binigyan ng kapahayagan ay magpahayag.
bawat espiritu ng Diyos na kaloob na nasa atin, huwag natin iwalang kabuluhan, mga kapatid. Hasain, sanayan po natin. Kung tayo pinagkalooban ng magandang boses, sumawit, magpuri sa Panginoon. Gamitin natin yung lakas ng loob sa ikalalwalhati ng Panginoon. Amen. Gamitin natin yung kaloob sa ikapupuri ng ating Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. Ang kalulatian at kapurihan at kadakilaan ay sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Magandang umaga po. Salamat sa Diyos. Ang bagay nito. Dami niyo bang natulog? Sa mga pagkapahayag ngayon, lumalabas yung katuwiran ng Diyos. Amen? Marami tayong maunawaan, marami tayong mapapansin, marami tayong kapupulutan. Amen? Galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Tayo ay may mga kanya-kanyang kaloob. Ito yung dapat nating gawin, ipamuhay para maganap natin yung ating pagkatawag. Amen? Kung ano yung mission ay binigay sa atin ng Panginoon. Ipamuhay mo ang salita, ipamuhay mo ang katuwiran ng Diyos. Sa mga magitan nun, ikaw ay magiging liwanag sa libutan na ito. Amen? Maraming bagay. Kaya bilang mananampalataya, ano ang inyong kaloob? Ano ang ating kaloob? Kanina lang yan, ano daw ba ang kaloob sa Kanya? Ako pa talaga tinanong. Malalaman mo yan sa iyong sarili. Kung nagbabasa ka ng Biblia, maunawaan mo ano ang kaloob sa iyo ng Diyos. Amen? Kung kulang ka ng discerning, talagang hindi mo nga makikilala kung ano ang kaloob sa iyo ng Panginoon. Sabi ko, hindi siya marunong sa pagkapahayag ng banal na kasulatan. Sabi ko, isa sa kasi sa kaloob mo is leadership. Pati ako nga, inuutosan. Under ba? Hindi naman. Leadership. Leadership talaga. Sabi ko, leadership ay wala siya dun sa wala siya dun sa mga kaloob. Sabi ko, gift of faith. Gift of faith, meron yung kaloob ng pananampalataya. Sa kaloob ng pananampalataya, kaya mong ipanindigan ng iyong paniniwala. Amen? Nandito ka, ang daming mga kaganapan, ang daming mga pagsubok, ang daming mga hiwalayan, ang daming aral na nagsusulputan, pero naipanindigan mo ang iyong pananampalataya, ang iyong paniniwala. So that's gift of faith. Sabi sa niya, nanatili ka sa mga bagay na yun, panaguin mo na lang at susunod na lamang yung ibang mga bagay. Hindi lang magiging isa yan. Kung pinalago mo sa iyong sarili, magiging dalaw yan, magiging tatlo yan, hanggang sa mamaster mo lahat ng kaloob. Pwede naman mangyari yun. Amen. Bigyan ko kayo ng isang bagay para maging multi-gifted tayo. Amen. Hilingin nyo sa Panginoon ang kaloob ng karunungan at kaalaman. Pag binigay ito sa inyo ng Diyos, siyempre hindi naman biglaan, unti-unti. Pag na lumago sa iyo ang kaloob ng karunungan at kaalaman, ay makakapaglingkod ka sa Diyos ng may katuwiran. Nakapaglingkod ka sa Diyos ng may katuwiran. Siyempre, sapagkat unawaan mo ang banal na kasulatan, unawaan mo ang kaloob ng Diyos, nalaman mo ang lahat ng mga bagay na ito, nakapaglingkod ka na may nakapaglingkod ka na tama, nakapaglingkod ka na naayon sa salita ng Diyos. You will be guided accordingly sa kung ano ang iyong naunawaan at kung ano ang iyong mga paniniwala. Lahat naman
tayo bilang Kristyano, ang ating paniniwala ay nakalakip sa banal na kasulatan. Amen. So, doon tayo maninindigan, doon tayo, yun ang magiging basis ng ating paglilingkod at ng ating pananampalataya. Kaya, sa atin naman, ang ating tayo ay haharap sa Panginoon ayon sa pagkatawag sa atin, ayon sa pinapaunawa sa ng Diyos, ayon sa pinapadala sa atin ng Panginoon. At kung tayo ay magsaksid, tayo nga ay tatanggap ng katimpalan mula sa Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon sa lahat ng mga bagay na ito. At pagdating naman sa pangaral, tayo ay nasa pakikipagbaka ng pananampalataya dahil ang daming paniniwala. Amen? At yun ang ating panatilihin muna sa ating mga sarili, yung kaloob ng pananampalataya na kaya nating ipagwagi ang ating sarili sa ating mga tinanggap na paniniwala mula sa salita ng Diyos. The gift of faith. Ang daming paniniwala ngayon. Ang daming paniniwala. May na-encounter ako. Narito na lang si Jesus Christ. 1991 yung pinanganak. Mamaya ako sasaysay yung patungkol sa patutunan na yan. Grabe. Na-encounter ko siya. Hindi ako nakatiis. Hinarap ko. Talagang sabi nga na siya. Nakita niyo ba? Hindi daw. Ano sabi nandun na, hindi nyo nakita. May mga conversation kami patungkol sa mga bagay na. So beware. Ano din sila? Nagbabahay-bahay. Masigasig sila. Pero wala silang church. Ano rin daw sila sa sigong ng mangga, kung saan-saan. Hindi sila nag-establish ng ganitong bahay ko, bahay na. Maging aware tayo sa mga bagay. Panatilihin natin yung gift of faith na nasa sa atin. Amen. Pagtagumpay natin at ipaghuwagi natin ang ating pananampalataya. Tayo ba yung magsisimapatid at tumulong sa Panginoon? Salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos, sa lahat ng kanyang biyaya at ng kanyang pagpapala. Ulitin natin, I have come and bow down. Yes, Lord, I have come and bow down at your feet, Lord Jesus. Humbleness and humility. We draw ourselves to you, God. Sanctify us by your word, for your word is true. Yes, Lord. And bow down at your feet, Lord Jesus. Tulong sa Panginoon, mahal sa ito, Panginoon, sa mga ganito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa lahat ng mga bagay na ito. Ang patuloy mong ipinangangaral at pinapahayag sa amin. Ang mga bagay na ito ay siya mong kalooban na ipinahayag mo upang maunawaan ang bawat isa sa amin, makarating sa amin ng malinaw at may kapangyarihan ang bawat salita na sa amin ay dumarating. Ang aming unawain at aming kikinalanin ng iyong mga pagkilos. Kami, O Diyos, ay may pananagutan sa lahat ng mga bagay na ito. Lalong-lalo na sa aming mga sarili. Kung paano namin ito may pagtagumpay at kung paano namin may hayag ang mga salita mo na sa amin ay nahayag. Kung paano namin ito ipakikita. Kung paano namin ito ipangangaral. O Lord, nawa masumpungan mo kami na gumaganap ng pagkatawag na tinawag mo sa amin. Na kami, O Diyos, sa simpleng bagay, sa pinaka-simpleng bagay na aming pamumuhay, sa pananalita at sa gawa, ay lumiwanag, Panginoon,
ang iyong salita sa amin upang ang bawat isa na makakita ng mga bagay na iyon ay magkaroon din naman ng kaliwanagan sa pamamagitan ng kanilang nakikita kung anong pamumuhay ang dapat namin ipamuhay at kung anong pag-uugali ang dapat namin ipagugali upang kami ay magkaroon ng kapayapaan at kapanatagan sa bawat isa ayon sa tulad, Panginoon, ng iyong mga salita sa amin. Kaya o Diyos, panatilihin mo kami na sa iyong salita ay nananahan upang kami, Panginoon, ay huwag magkasala laban sa iyo. O iniikot namin ang mga salitang ito, the word of wisdom and the word of knowledge sa aming mga puso at kaisipan, upang kami ay huwag sumang-ayon sa anumang daloy ng sanlibutan na ito, ng agos ng sanlibutan. Kundi bagkus, magsipanatili kami sa aming mga pananampalataya, magsipanatili kami na sumusunod sa iyong mga salita, at magsipanatili kami, Panginoon, na ipinamumuhay ang katuwiran mo sa aming mga sarili, na maging anuman ang pagsubok o Diyos, kami ay manahan sa iyong presensya at manahan kami, Panginoon, sa iyong kagandahan mo. Panginoong Jesus, O God, yung ipinamamanhik sa amin, Panginoon, kung anong kabutihan mo at kung anong katapatan mo na ipinahayag sa amin. Kami, O Diyos, ay naririto at patuloy din namang nagpapasalamat dahil lagi namin nararanasan ang kabutihan mo at ang katapatan mo sa amin. Kaya kami, O Diyos, ay hanggat may panahon at hanggat may pagkakataon, kami ay magpupuri at luluwalhati sa iyo. At nawa, tanggapin mo ang mga handog na ito mula sa amin, mula sa taus-pusong pagkasalamat, taus-pusong pagdakila at pagluwalhati sa iyo, sapagat nakarapat-dapat kang purihin at sambahin. O Lord, ang lahat ng mga bagay na iyong pinahayag, O Diyos, mula sa banal na kasulatan ay siya mong panuntunan upang kami ay makapasok sa iyong kaharian. Maganap nawa namin ang lahat ng mga bagay na ito upang kami maging karapat-dapat, O Diyos. O God, kung ano ang mga bagay na pinahayag mo ay siyang dalisay, ay siyang totoo, at siya, Panginoon, ang buhay sa amin upang kami ay makatamo ng katuwasayan at ng kapayapaan sa buhay nito. Salamat po sa lahat ng mga bagay na mamanhik mo sa bawat isa, O God, at upang kami, Panginoon, ay magkaroon pa ng patuloy na pagkakilala sa iyo sa mga bagay na iyong gagawin pa at sa mga bagay na iyong isa sa katuparan pa para sa iyong mga lingkod. Salamat sa patuloy na biyaya, salamat sa iyong pagliligtas, salamat sa kagalingan, salamat sa lahat ng mga bagay na ito na biyaya mo, Diyos, at sa iyong pagkabay sa amin ng iyong Santong Espiritu. Panginoon, turuan mo kami ng maraming mga bagay sa lahat ng mga na-encounter namin, O Diyos, at sa lahat ng mga bagay na sa amin ay nakikita, tumahayag at nangyayari. Pagtulungan nawa at tunawaan ay magpaganap sa bawat isa ayon sa iyong minagaling ng iyong mga salita. Ilahin ka, Diyos, at pinupuri ka namin. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya ko pang punti ko sa ating pinapagsalita.